na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Cliff Hodge, excited na muling makalaban ang Barangay Ginebra. Barangay Ginebra versus Meralco Bulls game prediction. Paano matatalo ng Ginebra ang Meralco? Ngayong araw nga mga chong, ay simula na ang Hell Week schedule ng Ginebra kung saan mga bigating teams ang kanilang makakarap. At ngayong gabi, Meralco ang kanilang makakarap. Alam naman natin na mayroong rivalry na nabuo ang Ginebra at Meralco netong mga nagdaang taon. Pero ngayong all Filipino, walang import at talagang magkakasubukan ang dalawang kupunan. At ang unang ang kailangan gawin ng Barangay Ginebra ay kontrolin ang tempo ng laro. Hindi po pwedeng hayaan ng Ginebra na mag-build up yung opensa ng Meralco. Kaya naman kailangan nilang i-control yung tempo. At dyan napapasok etong si Scottie Thompson. Sa pagkawala ni LA ay si Scottie na yung nagsisilbing facilitator ng Barangay Ginebra. Kay Scottie nga magsisimula yung kanilang opensa at napaka-crucial nga ng kanyang magiging role kontra Meralco dahil siya yung kakailanganin ng Ginebra para makontrol yung tempo ng laro. At kung titignan natin yung lineup ng dalawang kupunan, lamang na lamang ang Meralco Bulls. Pagdating sa loob ng painted area, meron silang Raymond Almazan at Brandon Bates na maaasahan sa loob ng painted area. Twin Tower sa Meralco, samantalang ang Ginebra mayroon lang Japet Aguilar. Pero kahit na ganoon, ay kaya naman niyang sabayan ng Ginebra, pero mas maganda kung bibilisan nila yung tempo ng laro para hindi makasabay yung mga big man ng Meralco na si Brandon Bates at Raymond Almazan. Bukod sa tempo, isa pa sa kailangang gawin ng Ginebra ay ipasok yung kanilang mga outside shots. Hindi lang basta-basta 3-point shooting yung kailangan ng Ginebra. Ang kailangan nila kontra Meralco ay mataas na 3-point shooting percentage dahil panigurado sasabayan sila ng Meralco sa outside shooting. Kaya naman, kailangan ng kupunan ni Coach Tim na maging efficient at consistent sa 3-point area. Ang maganda naman sa kupunan ni Coach Tim, napakalaki na ng in-improve ng kanilang 3-point shooting percentage. Kung noon, sila yung kulelat, ngayon ay sumasabay na sila sa mga bigating kupunan dahil meron silang naaasahan sa 3-point area na Stephen Holt na once mag-init ay napakahirap ng pigilan. Nandyan nga rin si RJ Abarrientos at iba pa. Actually, lahat ng players ngayon ni Coach Tim ay kayang tumira sa 3-point area. Kaya naman, kailangan nila yang i-utilize kontra Meralco Bulls. Pero kung dadaanin ng Ginebra sa bilis at outside shooting, paniguradong mabilis mapapagod yung kanilang mga key players. At dyan napapasok yung mga bench players at talagang kailangan ni Coach Tim na palawakin pa yung kanyang player rotation. Yung mga mahuhugot niya nga sa bench ay sila Ben Adamos, Jason David, Ralph Koo, maging si RJ Abarrientos. Lahat nga ng mga nabanggit na Ginebra players na yan mga chong ay kayang-kayang mag-contribute, mapa-opensa man o depensa. Isa pa sa kailangang gawin ng Barangay Ginebra ay mag-ingat kay Cliff Hodge. Alam nyo naman, yung nangyari noong nakaraan kung saan in-RKO nito si Xavier Lucero. Napakadelikado nga niyan at hindi na rin nakakagulat na ginawa yan ni Cliff Hodge dahil ganyan talaga yung kanyang laro. Hindi na physical game, kundi dirty game. At yan nga yung kailangang iwasan ng Ginebra ngayong makakatapat nila ang Meralco. At para sa ating game prediction mga chong, ay expect nyo na magiging digdigan yung labanan ng Ginebra at Meralco. At kung magagawa ng Ginebra yung mga nabanggit natin kanina, malaki yung chance na makuha nila ang kanilang 4-game winning streak. Kayo mga chong, naniniwala ka ba na kayang ipanalo ng Ginebra ang laban kontra Meralco? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Cliff Hodge, excited na muling makalaban ang Barangay Ginebra at may sinabi pa. Matapos yung naging suspension dito kay Cliff Hodge
matapos niyang i-RKO si Xavier Lucero, ay nabanggit nga nito sa kanyang naging latest interview na pinagsisihan niya na nga daw yung kanyang ginawa. Masaya nga ito na nakabalik na siya sa paglalaro at ngayon na makakalaban nila ang koponan ni Coach Tim Cone ay excited nga raw etong si Cliff Hodge na makalaban ang Barangay Ginebra dahil ibang klase daw talaga ang atmosphere sa loob ng game venue every time na Ginebra yung kanilang nakakaharap. Mas lalo nga daw siyang ginaganahan na maglaro kaya naman hindi na nga daw ito makapaghintay. Dagdag pa ni Cliff Hodge, mabuti na lang daw na hindi natapat yung kanyang suspension kontra Barangay Ginebra dahil hindi niya daw talaga ma-explain yung gigil niya na makalaban ang koponan ni Coach Tim Cone. Pinapangako pa ni Cliff Hodge na hindi na raw mauulit yung ginawa niya kay Xavier Lucero. Pero hindi pa rin daw mawawala yung kanyang pagiging hustle at physical game. Dahil ibibigay niya nga daw at gagawin ang lahat para lang matulungan ang kanyang koponan na makuha ang panalo. So ngayon ay excited na itong si Cliff Hodge sa magiging laban nila kontra Ginebra. Kaya mga chong, ano nga masasabi nyo sa sinabi ni Cliff Hodge sa Barangay Ginebra? Ano rin sa tingin nyo? Sino ang makakakuha ng panalo? Ginebra o Meralco? I-comment mo lang dyan sa ibaba.